Oy, magandang umaga o tanghali, gabi sa lahat ng mga nanonood. Ito na naman si Boss Dada at sasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan. Puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo, tanga, walang utak, mga tulo laway, amoy laway, panis na laway, gonggong, utak galunggong, mga bobo, baog ang matres at ang mga utak, kupal, animal. Visit pabigat wala silbi, switik, salot, putok sa buhin, doon pala mo ng sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng koratong baliling sa gobyerno, mga maligno, masasamang espiritu, mga impakto, mga mukhang impakto sa kongreso, mga mandurugas, mandarampong, sinungaling, lahat ng mga ng mga kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Magandang umaga sa inyo. Oo. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At tayo na naman ay magpapakalat ng hindi ka nais-nais na mga balita sa Pilipinas. Pero dito sa ating channel, yung mga hindi ka nais-nais na balita, gawin nating nakakatuwa. Oh, kasi toxic ng mga balita rito eh. O, syempre, alam naman toxic tayo mula ngayon hanggang 2028. Excited na tayo sa 2028 kasi sa 2028 it's a redemption time. Alam nila 'yan, hindi nila mahikakailayan. Kaya ngayon ngayon nagkakandara pa sila. Hindi sila makapuntos kay Alan Peter Cayetano. Oo. O, kaya ngayon ito si Alan Peter Cayetano, may sinabi na naman kasi matindi na naman yung mga binitawang salita ni Alan Peter Cayetano. Panoorin natin tapos panoorin din natin yung yung pag-iyak nito ni Ping Lacson ha. O ito i-play natin mga bossing. Ayan ha. I-play natin ha. O sige, pasok Alan Peter Cayetano, asarin mo ang mga hudas. Concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sabagay hindi ito po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na ito kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jingoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya ito kay Erwin Tulfo except that kumampi ka agad sa kanya. Ginawa pala nito ni Ping Lacson kay Erwin Tulfo. Kaya pala si Erwin Tulfo panay ang dila sa tumbong ni Ping Lacson. Kasi pala kinanapala nito ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo. Kaya pala ngayon nagpapakaaso. Ganun pala ha. Sige, diretso. So, maybe one or two more. So, pang 6 or 7 na ako. 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. 6, pang-anim na daw siya na tinitira ni Lacson. Nagtagumpay si Lacson sa iba, pero dito hindi siya magtagumpay rito. Panay ang depensa niya ngayon. Hindi ako magnanakaw, hindi ako kurap, pinalaki ako ng magulang ko ng maayos. Ulol! Tiyang inang yan. Ulol, i-expose ka nito ni Alan Peter Cayetano, Ping Lacson, pati kulay ng panty mo. Pati kulay ng panty mo, boss. Ilalabas nito ni Lacson, humanda ka. Ipipin ko nga tong message na to ni Putragis. Wait lang ha. Asan na yun? Pin, ayan. Para hindi mapagod to kaibigan ko si Putragis magpaalala sa inyo. So ayan, ano pa? Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Walang ghost project. So fake news peddler to si Ping Lacson. Pero bago ko sabihin fake news peddler si Ping Lacson. Pasalamatan muna natin si Mirel Domingo diyan sa Canada. Alam niyo kayo talaga sa Canada ang gaganda niyo na ang babangon niyo pa. Hindi kayo masyadong pagod. Maraming salamat sa inyo Mirel Domingo diyan sa Canada. Hindi ako yung mga taga Canada, malalapit ang puso ko sa mga yan eh. Malalapit ang puso ko sa mga taga-Canada, mababait talaga yan. Maraming mga mababait tsaka mga generous dyan sa Canada. Mabuhay kayo pag nagpunta ako dyan. Ha? Malakas ba mic ko? Hinaan ko rito. Wait lang. Ayan, hinaan ko. Hinaan ko pa. Okay na yan. Pabayaan nyo na kasi nagloloko tong ano ko eh. Basta importante na nakapag-usap tayo. Malakas ba yung mic ko? Wag na ako magsalita. Sige, mamaya hinaan ko para pagka okay na yan, di okay na tayo. Said that po, kaya ako sinabi ko anong itatanim, yan ang anihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Melvin the Minion. Ang pangit parang demonyo. Melvin demonyo, ganon. Hindi, Melvin the Minion daw. Melvin the Minion. Minions.
Oh, 'di ba si Gru diyan sa ano ba, Despicable Me. May mga minions yan eh, may mga tagagalaw, tagagawa ng mga kung ano-ano sa buhay niya. Ayan yan. No, parang si Bongbong, tsaka si Romualdez sa mga ulo ng mga magnanakaw sa mundo. Sa mundo, hindi na sa Pilipinas, putang ina silang pinakamagnanakaw sa mundo, maniwala kayo. Sabi ko nga sa inyo, sa isang bagay, tinalo natin ng lahat ng mga tao sa buong mundo eh. Kahit siguro sa kasuluk-sulukan ng ibang planeta. Oo, tinalo natin. Saang bagay? Sa pagalingan? Hindi. Putang ina, sa pagnanakaw. Itong magpinsan na to, putang ina, sa buong mundo, sila ang pinakamagaling na magnanakaw. Sabi ko nga sa inyo, si Lupin III, mahihiya sa kanila eh. Pag samasamahin mo lang man lahat ng utak ng mga nakulong sa pagnanakaw sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo, putang ina, pag pinagdikit-dikit mo yun, hindi uubra sa kanila eh. Itong si Martin Romualdez at saka itong si Bongbong Marcos, matindi talaga itong mga ito. Ito, nananalaytay sa dugo nito. Ano na eh, langis. Oo, alkitran na. O sila ang pinakamagnanakaw sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pag pumunta ka ng ibang bansa, pag tinanong mo, o kilala niyo yung mga Marcos? Ah, oo, magnanakaw yan. O, pumunta nga ako noong nakaraan sa ano eh, sa kaduluduluhan na ng Mongolia eh, doon na sa may paanan ng Mount Everest. O, mantakin mo kilala pa rin si Bongbong tsaka si Martin doon. O, nung sinabi ko, kilala niyo si Bongbong tsaka si Martin, nagulat yung ano eh, yung taga Mount Everest, tinago yung pitaka niya, baka nakawin daw. O, mga minions. Yes, si Melvin Matibag, si Ping Lacson, si Tito Soto, si Erwin Tulpo. Oh, Bongbong, maraming sa iyo. Salamat Bongbong ha. Oh, isumbong kay Bongbong, mabuhay ka. God bless you at buong pamilya mo, mabuhay kayo lahat. Salamat sa iyong pag-share ng blessing dito. So, yeah, mga minions siya, marami pa, yung mga vlogger ni Bongbong, wala yung putang ina nun, mga patay gutom yun. Eh. Ang papangit na, ang hihirap pa. Oh, wala yung mga yun. Itong mga minions siya, yung dalawang Rimulya, yung magkapatid na Rimulya na sa impyerno rin mapupunta, sila Abalos. Lahat yan, mga minions ni Bongbong yan. Oh. Naman yan eh. So, let's talk about, kasi sabi na, relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Sen. Relaxon, pero sayang oras, if it's going to be about him or me, or yung... Oy, totoo yan, Spencer Lacalle, di ba? Oh, diyan sa Hong Kong, kilalang-kilala yung mga Marcos diyan. Kilalang-kilala yung mga Marcos diyan sa Hong Kong. Pag pumupunta nga daw ang mga Marcos diyan sa Hong Kong, nagsasara lahat ng bangko, baka nakawa nila eh. Namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon. Yun, ang ganda kasi ng sagutan nito ni Ping Lacson at saka nito ni Cayetano. Kasi nung sinabi ni Alan Peter Cayetano na si Lacson walang integridad, puta sumagot kagad si Lacson yata galit na galit siya na si Alan Peter Cayetano panay ang Facebook Live. Galit na galit siya, pero puta nakaabang naman siya. Nakaabang siya sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano. Sinasabi niya, Facebook Live yan, live seller na yata yan, Junior TBE. Maraming salamat sa iyo ha. Mabuhay ka. Asan na ba yung ko? Asan na ba yung putik yan. Oh. Asan na ba yung ko dito? Hindi ko na mabasa to si yung isang nagpakulay. Maraming salamat. Oy, Virginia. Saan na to? Hindi mamaya babalikan ko pagka lumabas yung ko dito. Nawala yung ng Apple ko ah. Oh, but anyways, ayun na nga, galit na galit siya dito kay Alan Peter Cayetano kasi live ng live. Pero noon naman siya nanonood ng live. Sa tuwing may sasabihin si Cayetano, putsang ina, magpo-post kagad si Ping Lacson, pipick uping kagad ng mga mainstream media yan. Putang ina, ganun kalakas yan si Ping Lacson sa mainstream media. Oo, pati utot niya, i-tweet ng mainstream media, maniwala kayo. So, sinabi dito ni Alan Peter Cayetano, walang integridad. Alam mo kaya sakit na sakit si Ping Lacson sa pagla-live ni Alan Peter Cayetano. Puta, milyon-milyon na nanonood. Chinek ko yung mga videos ni Alan Peter Cayetano, 4.6 million views. 5 million views. Putang ina, maiinis ka naman talaga, no? Mantakin mo si Ping Lacson pagka hindi marunong mag-Facebook si Ping eh. O kasi nga, yung mga comment section nila, Tulpo nila, Ping, mga naka-off yan eh. Kasi pag subukan mo si Erwin Tulpo pag live-in mo, nang lahat pwedeng mag-comment, kita mo lahat puros pag mumumurahin yung hindot na yan. O ito si Ping Lacson, di ba marunong mag-live yan kasi pag nag-live si Ping Lacson, makikita wala siyang makeup. O tsaka pag nag-live si Ping Lacson, wala mang manunood, putyang ina niya. Baka mamaya singilin pa siya ng mga pamilya ng Kuratong Baliling. O, di ba? Mokang Globe. Mokang Globe, maraming salamat sa inyong sa inyong pag-share ng blessing. So talagang wala daw siyang integridad. Bakit ba naman? Nag-conduct siya ng hearing. Nag-conduct ng hearing yung tarantado, wala naman na ipakulong, puros taga dating administrasyon. Puros mga kampi ni Cayetano yung pinakulong na tarantado, si Martin Luther King at saka si Bongbong Marcos, puta hanggang ngayon wala pa rin.
Mga walang hiyain si Sandro Marcos na magnanakaw din, wala rin. At saka yung mga congressman na binabanggit ng mga congressman, wala rin. Chismoso lang kasi ito si Ping Lacson, pa-epal lang eh. Hindi ba? Heidi Sacro dyan sa, sa may Europe ha. Maraming salamat sa iyo. O, pasok. Sa birth Ay, hindi si Heidi Sacro, sa Hong Kong pala to. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at nakulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson. Diba? Ako po, kinabahan na yun. So, campaign donations. So ngayon, alam nito kung saan nanggagaling campaign donations. Patay ka ngayon. Patay ka ngayon, Ping Lacson. Pag nilabas ni ano yan. Hindi, tsaka ang kapal ng mukha nito ni Ping Lacson ha. O, tandaan ninyo ha. Sabi ni Toby Chanko, yung campaign funds na natanggap nito mga putang ina mga alyansang bagong Pilipinas, mga ulol na to yung tumakbo noong 2025. Galing daw yan sa flood control project ha. 60 million binayad nila kay Andrew E. Sumigaw-sigaw lang sa stage, 60 million galing yun sa pera ng taong bayan ha. O, sinabi yun na dun sa text ni Trigib Olaybar. Oo, nakalagay yun doon na yung pera daw na binigay sa mga kandidato ng alyansa galing sa pagnanakaw. Sino ba ang taga-alyansa? Ayan, si Tulpo, si Erwin Tulpo, si Ping Lacson, si Tito Soto. O, at kung sino-sino pa mga kasamahan nila. O, hindi ko lang alam kung lahat sila nakatanggap ng pera galing sa pagnanakaw o sila lang kasi sila lang man maingay. O, hindi ba? So pag-uusapan natin dito yung campaign donations ni Mike Defensor na isang pribadong tao, yung dalawang dinamay, mayayaman talaga yun. May mga sariling eroplano yung kaya humanda sila pag nakalabas yung putang ina, uubusin ng mga yun ang pera nila para ipakulong. Etong mga nagpakulong sa kanila. So yung mga yan nagbigay ng kanilang pera hindi galing sa nakaw. Etong mga ginamit nila Ping Lacson, nila Tulpo, nila Tito Soto noong 2025 elections, hindi natin alam kung galing ba yan sa nakaw. So alam nila, ganito kasi sabi ko nga sa inyo, magaling magturo yung mga magnanakaw ng mga magnanakaw kasi sila talaga yung magnanakaw at karaniwan ng mga tinuturo ng mga magnanakaw, dawit lang yan, hindi magnanakaw mga yan. Kaya ngayon, binibisto sila isa-isa ni Cayetano, putsang ina, alam ninyo, kaya dyan sa Senado, si Cayetano walang kaibigan. Ang kaibigan niyan yung mga Duterte aligned lang. Kaya walang kaibigan si Cayetano kasi puta alam ni Cayetano lahat ng karakas na itong mga buwaka ng ina mga senador na ito at itong mga senador na ito, ilag sila kay Cayetano kasi alam nila, putsang ina to si Cayetano, madaldal talaga ito eh. At tapos, ang matindi pa nun, wala silang mahanap kay Cayetano dahil malinis si Cayetano, malinis ang kanyang track record, malinis siya magtrabaho. Kaya ngayon, gigil na gigil sila sa kanya. Gigil na gigil ang magnanakaw, mga bossing, sa matinong tao, tandaan nyo yan. Si Satanas, galit na galit kay Jesus yan. So ngayon, nilalabas ngayon ni Cayetano lahat ng mga baho nila. Unti-unti, ito matindi, unti-unti, para kang pinapatay unti-unti. Okay lang sana kung ilabas ni Lacson, ni Cayetano lahat ng mga baho ni Lacson ng isang dagsaan na lang. Hindi, inuunti-unti niya, inuutay-utay niya eh. Para niyang tinatadtad na pinapaso-paso ito si Lacson. Si Lacson, putsang ina, wala na nagawa sa Senado, nakaabang na lang sa live ni Cayetano. Oy, Lacson, magpakulay ka naman at saka mag-like and share ka naman. Nood ka lang ng nood eh. So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulungan. Sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Kaya nga sir, pero parang, so I realized that too many people disbelief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanong din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose sa school, but this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani, di ba? So it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi
nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila sila na susunod na presidente or napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung diniretso at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako. Diba? It's not too late. Diba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga criminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. Believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. Hindi ba? Tangin na ganyan kasama ang ugali niyan ni Ping Lacson. Ganyan kademonyo yung hayop na yan. Takin mo, ganyan na inaabot ni Marcoleta. Putya, niya pa, parang kinukutsa niya pa. Tapos nagagalit kayo na kinukutsa yung namatay na vlogger. Yung sinusuportahan nyo na yung sinusuportahan nyo na senador. Ganun din ang ugali Ayan si Ping Lacson, di ba ganyan ang ugali? Nakulong na nga nakulong na nga itong si Jenny Pak, maraming salamat sa iyo. Laban ng mga Baneteros, laban Boss Dada, laban Alan Peter Cayetano. Maraming salamat. Ganito na nga ang nangyari kay Marcoleta. Tinatarantado niya pa. Bakit? Bakit siya galit kay Marcoleta? Kasi una, pinakita ni Marcoleta na bobo siya. Ipinakita ni Marcoleta na kahit gano'n na siya katagal na senador, tarantado siya at wala siyang alam sa batas. Ngayon, in-expose ni Marcoleta itong si Ping Lacson na talagang pinagtatakpan niya yung mga magnanakaw sa flood control scandal. Pinagtatakpan niya talaga yun. Pinakita naman kita mo siya, naglabas-labas ng mga pangalan ng mga tao na ito pero kahit isang beses din niya pinatawag dyan sa kanyang komite. Hindi na siya ang naging komite, tapos gumawa pa siya ng partial report. Putsang ina, hindi pa tapos yung hearing, gumagawa na siya ng mga partial report para mauna nang makulong yung mga kasamahan niya dyan sa Senado. Ganyang katarantado yan. Ngayon, nagagalit kayo na yung Mima Alicia, ginaganon, pinagtatawa na minumura. Tapos, yung pinagtatanggol nyo naman na si Ping Lacson, ganun din. Putang ina ninyo, pag sa inyo nangyayari pag sa inyo nangyayari yung karma, parang awang-awa kayo sa sarili ninyo, pero pag mga buhay kayo, hindi kayo nagsisipaghintuan sa paggawa ng kasamaan, mga hayop kayo. Mga walang hiya kayo. So ito, pinapakita dito ni Ann Peter Cayetano kung gaano katarantado ito si Erwin Tulfo at saka ito si Ping Lacson. Tangina ng mga yan, palibasa nga, hindi mga abogado at mga politikong mga abnormal lang yan. Kaya ganyan lang ang ginagawa ng mga yan, puros paninira lang. Wala mang ginagawang batas, mga ulol na yan. Wala mang mga alam yan. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkaiba na yung sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan at merong hindi tinitignan at all? So, pasok ngayon, pine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung
NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilang beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Yun. Ngayon, ito, tanong ni Matibag. Wala naman akong binanggit na pangalan ni Alan Peter Cayetano doon at saka ni Pia Cayetano. Bakit galit na galit sila? Ito naman mga listahan ko, wala naman yung pangalan nila pero galit na galit sila. Alam mo kung bakit sila galit na galit? Kasi maayos eh. Maayos yung SEA Games. Yung ano na yan, yung ang pag-handle ng SEA Games, yung mga infrastructure dyan, maayos yan. Pinakikialaman ninyo at parang sinasabi nyo na merong korupsyon. Ngayon ang sabi nyo, parang may korupsyon, kaya gusto namin imbestigahan. Tanginan yan. Tapos na yan, ang tagal na panahon na yan eh. Panahon pa ni Pangulong Duterte yan, so definitely walang korupsyon dyan. Nung mga panahon na yan, si Vince Dizon, matino pa yan. Hindi pa yan yung Vince Dizon ngayon na malasatanas na, iba pa, matinong Vince Dizon pa yun nandiyan dyan. Kaya maayos yung mga proyekto na yan. Ngayon, ba't nagre-react si Cayetano? Wala naman dun yung pangalan niya. Kasi nga, alam niya maayos. At gustong imbestigahan nitong NBI yung maayos na na-execute na programa. As ang dami-dami ritong mga pagnanakaw sa Pilipinas, hindi niya iniimbestigahan. Tama? Oh, so dapat ba magalit si Alan Peter Cayetano? Oo. Kasi sana Matibag bilang isang NBI kung ang iniimbestigahan mo itong flood control scandal dito sa Pilipinas ngayon, ayan, baka maging suportado ka pa niya. Yung problema, gusto mong imbestigahan yung isang bagay na matagal nang tapos. And at the same time, yung bagay na yon inimbestigahan na ng Kongreso, ng Senado, absuelto silang lahat. Tapos, yung close na kaso, gusto mong buksan, samantalang yung naka-open na corruption sa Pilipinas, hindi nyo iniimbestigahan, mga gago kayo. So, sinong hindi magagalit? Di lang naman si Alan Peter Cayetano nagagalit, pati kami nagagalit. Wala rin naman yung pangalan namin dyan. Puros kasi kayo mga politika, puros kasi kayo mga chismis, mga hayop kayo, hindi nyo nilang ay gawin yung mga trabaho ninyo eh. Sasawsaw ka, tapos when I talk about... Oy, Jenny Park, maraming salamat sa iyo, Jenny Park, sa iyong pagpapakulay. Mabuhay ka. Flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya... Okay, kay JRTB, mabuhay ka. Kay Enoj Teresa, maraming salamat sa iyo, kay Enoj Teresa, kay Bongbong. Maraming salamat sa lahat ng mga mga nagpapakulay. Thank you. Kay Mariel Domingo, thank you. Mariel Domingo, God bless you. Ayan, kay napasalamatan ko na yung mga yan kanina. Thank you. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So, ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya, may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila, last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost, excuse me, wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero, nung sinundan po namin yung JA... Kita mo kung gaano kasinungaling to si Ping Lacson. Para lang masiraan niya, ito si si Alan Peter Cayetano, sasabihin niya may ghost project sa sa Taguig. Alam niyo ba kung gaano kaunlad ang Taguig ngayon? Halos lumalapit na sila sa Makati. Ganyan ka ganda ang Taguig ngayon, mga bossing. Tapos sasabihin mo maraming ghost project. Yan, Lacson, lalayo ka pa eh. Andayin mo na binuksan chismis na hindi nagkatotoo eh. At sinundan po namin yung mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH, kay Secretary Vince Dizon.
utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ang picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami, na doon din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping yan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanong. Ay, good afternoon, Nanay Morning Joe, mabuhay ka. Tsaka yung sa asawa ni Jake Arzobal na si tawag dito yung misis niya, anong pangalan ng pangilin siya? Si Evelyn Arzobal. Evelyn Arzobal. Maraming salamat. Binigyan ako ng Lakers na sombrero galing sa California. Lakers na may mga print na gano'n. Susunod ko dito sa live. Kakadating lang kasi nandiyan pa lang sa gwardiya. Kukunin ko mamaya. Maraming salamat, Evelyn. Yung t-shirt mo na Boss Dada at saka yung Sara Banateros for Sara Duterte, makakarating dyan sa Amerika, papipirmahan ko sa lahat ng Banateros. Maraming salamat sa iyo. Pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo, pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya eh, kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. Diba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panfilo ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson, Aray, ang sakit. Ang sakit, no? Tawagin kang panglito. Totoo naman. Ang galing talaga nito ni Alan Peter Cayetano. Napakahirap ng si Alan Peter Cayetano ang kalaban mo kasi para siyang rapper eh. Ang dami niyang mga wordplay. So, si Panglito Lacson, tutangin ng pangit, Panglito. Totoo naman, Panglito lang naman talaga yan eh. Nililito lang naman talaga tayo niyan kung ano-ano yung mga binubuksan niyang mga issues. Putya ina, para mapagtakpan yung mga amo niya dyan sa flood control scandal eh. Oo, yan ang naging legacy ni Ping Lacson. Imagine mo, Ping Lacson, matino ka naman na, matino ka naman na politiko noon. Hinahangaan ka naman noon eh. Panahon pa lang ni Erap, hinahangaan ka na eh. Paok TF pa lang, hinahangaan ka na eh. PNP chief ka, hinahangaan ka na eh. Kahit na may mga kinakasa sa iyong pagpatay dahil maayos man ang reputasyon mo, parang hindi naman naniniwala yung mga tao eh. Pero walang hiya, binaboy mo kung kailan huling mga pagkakataon mo na, huling baraha mo na sa Senado, ginawa mo pang tarantado yung mo eh. Yung pangalan mo eh. Binaboy mo pa yung Lacson na pangalan eh. Maganda naman sana yung reputasyon niya. Alam mo ba, Lacson, kung wala lang si Isko nung 2022 election, baka ikaw pa binoto kong binoto kong presidente eh. Hindi ko boboto si Bongbong, hindi ko maboboto si Lenny. Hindi ko maboboto si Pacquiao. Puta, ano mang alam nung abnormal na yun. Wala mang alam yun. Magaling na boksingero yun, mabait na tao siguro yun, pero hindi yung pwede maging presidente. Ikaw ang iboboto ko sigurado eh. Dahil Panfilo Lacson ka eh. Mantakin mo, huling-huli mo na, nanarantado ka pa. Ngayon, ang isip tuloy ng tao, kumubra. Dahil panghuli niya na, baka kumubra. Para kahit na wala na siya sa kapangyarihan, marami pa rin siyang pera. Baka yun ang iniisip ng mga tao ngayon, Ping. Yun ang masaklap, di ba? Inano mo pa eh. Inano mo pa yung niya eh. Yung pangalan mo, binaboy mo pa eh. Di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. Ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang-halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang, hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson. Dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga, natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre, ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero, dahil impeachment eh. So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? Wala naman siyang moral ascendancy si Erwin.
Imposible na ang dami-dami niyang pera, imposible na almost a billionaire siya. Imposible na 600 million ang net worth mo. Net worth ha? Napaka-imposible nun na ikaw ay isang broadcaster man lang, intermittent ka pa. Ibig sabihin, hindi ka katulad nila, nila Jason sa na dire-diretso, nila Julius Babaw na dire-diretso, nila, sino ba? Ayan, si Arnold Clavio na, na tumanda na, nakalbo na, nawalan na ng pilikmata at kilay. Sa pagiging broadcaster, patay gutom pa rin. Oo. Hindi naman yan mga yan dire-diretso yan. Pero nakita mo yaman nila, ganun ba kalaki? Hindi. Gumagastos ka man araw-araw. Buti sana kung yung pera mo na yan, iniipon mo, hindi ka na kumain. Hindi ka na bumili ng gamit, hindi ka na bumili ng cellphone. As in, siguro, posible na makuha mo yung pera na yan. Kung nung nagsimula ka magtrabaho, hanggang ngayon, iniipon mo, as in, kahit singkunduling, wala kang ginagasta, yung pera na yan, baka pwedeng intact yan, 600 million. 600 million? Pucha yan, broadcaster lang. Kaya nga kayo nagsipag-politika eh. Kaya nga kayo pumasok sa politika at naging mga politiko dahil nandoon ang pera eh. Di sana kung ganyan pala kalaki ang kinikita ng mga broadcaster, di sana ang yayaman na ng mga broadcaster. May mga kilala naman. Sabi nga ni Jay Sonsa ang tagal ko na sa broadcasting, naging presidente pa ako ng isang broadcasting agency ng mga istasyon ng news department ng mga mainstream media. Hindi ako kumita ng ganyang kalaking pera. Hinika na ako't lahat. Di na ako makalakad ng diretso. Sabi nga ni Jason Sa, di ko kinita yung ganyang kalaking pera. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Jason Sa na nagko-consultant. Kasi sabi niya may mga consultant daw siya. Anong i-consult sa'yo? Consultant daw si Erwin Tulfo. Ano i-consult sa'yo? Bobo ka naman. Tanga ka naman. Anong i-advise mo dun sa mga humihingi sa'yo ng consultation? Di ka maabogado. Bobols ka eh. Bendalo ka nga, bendalo. Yun nga lang, hindi mo alam na ang batas hindi dapat binabali eh. Paano kang naging sabi niya, may mga 7-Eleven daw siya, may mga ganito daw siya, may mga ganyan daw siya, meron daw siyang mga consultant daw siya. Paano ka naging consultant kung tanga ka? Saan galing yung yung negosyo mo ng 7-Eleven mo? Saan galing yung mga sisimula mo ng negosyo? Yun nga ang tanong eh. Ito nakakatawa. Dinidinig natin ngayon si Inday Sara, yung salin ni Inday Sara, dinidinig natin ngayon. Kukumpara mo yung salin ni Inday Sara sa nilaki ng yaman ni Ping Lacson simula nung dating naging senador siya hanggang ngayon. Putsang ina niyan. Mga 10 beses na mas tumaas kaysa dun sa niya. Kasi si Ping Lacson, meron siyang pera na kinita nung siya ay politiko. Nung nawala siya sa politika, putya, biglang, yung parang 50 million na net worth niya, naging 200 plus million. Imaginein mo, si Ping Lacson na yan, naging PNP chief. Ang net worth niya, 200 plus million lang. Tapos si Erwin Tulfo lang. Sabi niya, kaya nga daw siya nandaya sa Amerika ng pagkatao niya dahil wala siyang pambilin diaper. Mahirap na tao, tapos naging 600 plus million ang kanyang kayamanan. 600 plus million. Si Ping Lacson, tagal-tagal na sa politika niyan. Tapos, ang yaman lang niya, from 50 million, naging 225 yata or something. So, lumaki. Yun yung dapat iniimbestigahan ngayon. Iniimbestigahan natin si Inday Sara sa paglago ng kanyang net worth. Tapos, ito si Erwin Tulfo, ngayon lang naging senador. Etong si Ping Lacson, nung pumasok ulit ngayon senador, nung wala siya sa Senado, yumaman siya ng ganung kalaki. Siguro, kaya ganun lang kaliit ang net worth ni Ping Lacson nung siya ay, nung mga previous na senador siya. Siguro, dahil before, baka hindi talaga siya magnanakaw. Di natin alam ngayon. Di ba? So lolokohin nyo ang taong bayan. Ito, ini-expose kayo ngayon ni Cayetano. Patay kayo. Yan ang problema sa inyo eh. So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11, na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project, at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin.
ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baliling, and with all Aray, ang sakit. Ghost ng Kuratong Baliling. Nako po. Sobra naman yung ghost ng Kuratong Baliling. Ang sakit mo naman masyado magsalita, bossing. Huwag ganun. Matagal nang nailibing yung mga yun eh. Nakaraos na si Ping Lacson doon. Pinaanon mo na naman. Nandun sabay, dami namatay ron. Hindi ba, linis-linisan ka, Ping Lacson. Buti sana kung wala kang mga ganyang kaso sa palad mo. Naku, ang dami namatay nun. Rob out daw yun. Hindi daw shoot out yun. So kung rob out yun, ibig sabihin, yung mga Kuratong Baliling na yun, nang-hold up sila, nangingidnap sila, may mga backer silang mga pulis. Tapos, nung magkakabistuhan na yung mga backer nilang mga pulis, pinapatay na sila. Parang yung sinasabi din ni Pangulong Duterte doon sa war on drugs. Yung mga pulis na may mga hawak na mga pusher, kasi ang ginagawa ng pulis pag may raid, kalahati lang yung binibigay sa sinusuko, yung kalahati binibenta nila, pinapabenta nila doon sa mga runner nila. Dahil gumawa si Pangulong Duterte ng matinding war on drugs, yung mga pulis, lahat ng mga loose ends, ibig sabihin yung mga asset nila, lahat yun, pinagpapatay nila tapos isinisi nila sa EJK ni Pangulong Duterte. Sila nagpatayan dahil natatakot silang mabisto. Ganon din yung Kuratong Baliling. Mabibisto na yung mga amo nila dahil mahuhuli na sila, kaya pinagpapatay na sila. Nako po, yan yung sinasabi nating parang involved. Parang, hindi ko sinasabing involved. Pero parang involved si Ping Lacson. At eto na nga, binuhay pa nito ni Alan Peter Cayetano. Walang hiya na yan. due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya ko ng Daser. Sa Daser Corbito double murder, yung ghost nun, na hinuhunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Ryan, sakit. Wala daw sa Taguig. Hindi nangyari sa Taguig yung Kuratong Baliling at saka yung Daser Corbito murder case. Di ba? Dinaglabasan lahat ng baho mo, linis-linisan ka masyado. Pero ang dumi-dumi naman pala ng pagkatao mo. Kung makaturo ka sa ibang tao, kung makasabi ka si ganito, yung pala talagang ang budhi mo pala masama. Akin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan. Aray ko po, smuggle. Grabe ka naman magsalita. Alan Peter Cayetano, smuggle. So, smuggler ba siya, no? Si Smaglas ba siya? Smaglas ba si Ping Lacson? Sa bagay, may bali-balita noon. Si Nick Paildon, ibinisto na yan si Ping Lacson, yung anak daw ni Ping Lacson. Sabi ni Nick Paildon to, inuulit ko lang. Yung anak daw niya ay smuggler ng semento. Smuggler ng semento. Ang laki-laki daw ng warehouse niyan. Kaya daw binabanatan si Paildon noon kasi dahil diyan ibinisto nito ni Paildon na yung anak niya smuggler o smaglas pala. Hindi ko alam kung totoo yan Hindi ko alam kung totoo. Pero smuggler, Diyos mio. Smuggler, Kuratong Baliling, tapos meron pang Daser Corbito, tapos kung makaturo, akala mo siya si Hintuturo. Parang iya ka. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi. Grabe naman, smuggle, tapos cement. Ay, grabe, bars. Palakpakan natin si Alan Peter Cayetano para siya ng hip-hop. Para siyang hip-hop, mga bossing. Smuggle, cement. Smuggler ba ng cement? Ganun ba yun? Grabe, bars ha. Panalo ka na. Panalo ka na, boss. Panalo ka na. All these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida Diba? Si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes. Yung case build-up, hindi mo naman trabaho yun. Tayo, matagal tayo magkasama. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon Hindi mo naman dineclare, diba? So plunder din ba yun? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Di ba? Ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi ng mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito Kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadibate mo kasi minsan syempre tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. May pag-asa ka pa, Lacson. May pag-asa ka pa magpakalalaki. Itigil mo na yung pagiging bakla mo. Hindi, alam mo, hindi ko sinasabing bakla siya, chumuchup-chup siya. Hindi naman ganon.
Oh, hindi naman gano'n. Pero ako naniniwala ako na bakla siya, yung paninindigan niya na bakla, na chope siya, eh, parang yung manok. Alam niyo yung manok? Yung manok na sumasabong tapos tumakbo palayo. O chope, tawag doon na chope. Kasi dati naman palaban yan si Ping Lacson. Dati naman maayos ang paninindigan niya ni Ping Lacson. Bilib nga tayo dyan eh. No, hindi yan tumatanggap ng pork barrel eh. Bakit ganon? Kung kailan pa exit ka na, putsang inang yan. Kung kailan pa exit ka na, gumawa ka pa ng mga ganito. Yan yung mag-stay sa pagkatao mo eh. Kahit na sabihin mo na malinis ako, malinis ka noon, naniniwala kami. Pero kahit gaano ka kalinis noon, kung putsang ina ngayon, gumawa ka ng kahayupan, at yung kahayupan na ginawa mo, tarantado talaga, kademonyohan talaga, wala, lahat ng ginawa mong malinis, ano yan? Mai-erase lahat yan. O, dahil ang isang tao, dapat naman talaga malinis ang ginagawa niya eh. So, yun ang ine-expect sa atin. Ang hindi ine-expect sa atin, gumawa tayong kademonyohan eh. So, kahit na 1,000,000 kalinisan ang ginawa mo, pero nagdumi ka ng isang beses, lahat ng mga kalinisan na ginawa mo, makakalimutan yun. Hindi yun pwede na, malinis naman ako dati ah, patawarin nyo na ako ngayon. Hindi pwedeng ganun, boss. Hindi pwedeng ganun. Tapos alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa iyo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi, bakit siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. May pangarap talaga si Ping Lacson maging presidente. Kaya siguro, ewan ko, baka kaya nagpaparami siya ng pera para siguro meron siyang pangkampanya. Kasi sabi niya, hindi na daw sa tatakbo na senador. Pero presidente, malamang sa malamang. Ilang beses na nag-try to si Ping Lacson magpresidente, parang 2 beses na yata Pero supot Hindi pa niya panahon, magiging panahon niya sana. Yun yung sinasabi nito ni Alan Peter na kung sinundan mo lang yung ebidensya, kung talagang tinarget mo yung mga magnanakaw, hindi mo pinagtakpan, baka manalo kang baka pwede kang itapat kay Inday Sara bilang presidentiable sa 2028 Pwede, bakit? Kasi nga malinis kang tao. So, either sa inyong dalawa ni Inday Sara manalo, alam natin nasa mabuting kamay ang Pilipinas. Hindi. Hindi, boss, putsang ina, nung natalo ka, nagsawa ka na siguro, sabi niya, if I cannot beat them, I'll just join them. Yun ang masaklap. Kaya yan, ngayon, wala na. Galit sa'yo lahat ng mga tao. Ididemanda mo lahat yan. Ipakukulong mo lahat ng mga galit sa'yo. Sabi nga ni Cayetano, sinanla mo lang naman yung kaluluwa mo di tubusin mo, sinanla mo lang Tubusin mo, boss, ayusin mo. Maayos ka naman na tao, PMAer ka But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa, pero ito kasi pinakamalaki, at pinakamalaki yung mga nasa likod nito, kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson. Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sa Lunes na yung SONA, sa Lunes na, putsang inang yan. Anong isosona ni Bongbong? Yung tumbong niya. Anak ng tinapay yan. Anong ipagmamalaki ni Bongbong? Yung mga travel niya? Na puro pangako ang inuwi niya. Puro nga siya pangako sa atin Puro pangako pa yung inuwi niya. Diba? Abangan natin yung SONA sa Lunes. Abangan ko talaga yung SONA sa Lunes at iisa-isahin natin lahat ng mga kayabangan sasabihin niya doon. Baka mahimatay siya. Walang iyan yan sa loob ng 1 taon. Wala ka pa nagawa. Tapos magsosona ka na naman. Kung ako sa'yo, wag ka na magsona. Gumawa ka na lang ng cartoons na AI. Yung parang ginawa ng China. Yung ginawa unggoy si Tariela. Gumawa ka na lang ng ganun. Panonoorin na lang ng tao. Alam naman namin, puro kataranta doon. Gagastos pa kayo. Ilang milyon na naman gagastosin nyo dyan. Tapos magpapagandahan lang naman kayo ng damit dyan. Mga tarantado kayo. Tapos ang mamahal pa ng papakain nyo dyan. Tanginan yan. Pera ng taong bayan yan. Gumawa na lang kayo ng presentation. I-play ninyo. Para hindi pa tayo gumastos. Ganun din naman. Kasi nungalingan din naman yung sasabihin mo dyan.
Sasabihin mo rin naman sa zona mo, maganda Pilipinas, maayos ang Pilipinas, maunlad ang Pilipinas, safe ang Pilipinas, walang krimen. Wala. Malinis, maayos, putyang inang yan. Nakala mo mga Pilipino hindi napapawisan sa sobrang ganda ng Pilipinas. Ganun mo lang naman ganun ka lang naman magsisinungaling, maggaano pa kayo, magbibihis pa kayo. Ngayon pa lang, gawa na kayo. Gawa na kayo ng mga video, yung mga kasinungalingan nyo, yung video nyo na lang. Wag nyo nang sayang yung gagastos, ilang milyon na naman yan. Baka mga 50 million na naman gagastosin ng Congress dyan sa zona na yan. Oh. Sira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Tingnan natin. Ano ang sagot ni Ping Lacson dito sa live selling? Live selling daw tawag nila dito kay Alan Peter Cayetano, live seller kasi mayat-maya daw nagpe-Facebook live. Galit na galit kayo mag-Facebook live siya kasi nga ganito yung mga nilalabas sa Facebook live niya. Tapos milyon pa yung nanonood. Tapos si Ping Lacson hindi marunong mag live selling sa Facebook. Tapos, panay ang pa-interview sa mainstream media. Ito mga mainstream media, wala na rin nanonood sa kanila. Kung may nanonood man sa mainstream media, pinapakyo lang sila sa comment section Oo. Ito ang sagot niya sa mga sinabi ni Sabi ko nga sa iyo, ano pong sagot ninyo sa sinabi ni Alan Peter Cayetano sa kanyang live? Ay, hindi ako nanonood ng live niya Hindi ko pinapanood kasi alam ko naman, atakihin lang niya ako doon Pag pinanood ko yun, hindi sumamalang loob ko, bayaan mo na siya. Bayaan mo siya, hindi na dapat pinapansin yung tao na yan. Dapat ganun, katulad ako, yung mga basher ko, yung mga kung ano-anong paninira sa akin ng mga basher ko ng mga vlogger. Pag tinanong ako, Boss Dada, sabi ni ganito, ganyan ka daw. Sabi ni ganito, ganyan ka daw. Anong reaction mo? Wala. Tangina, sinabi niya yung bahala sa buhay niya. Ba't ako maapektuhan dun? I-trip niya yun. Makikipagsagutan ako sa kanya, di sasayangin ko lang yung panahon ko. Imbis na binabanatan ko yung mga korap sa Pilipinas, makikipagsagutan ako sa mga vlogger ng mga walang utak na yan. Ang gusto lang naman nila, mawala yung focus mo sa totoong issue. Yun ang sasabihin ko kung ako si Lacson, naano lang ako niya. Inuurot lang ako niyan kasi nga, alam niya na gusto lang niya ni Alan Peter Cayetano mawala yung focus ko sa issue ng mga dito sa bayan natin. Ganon. Wala Parang nagiging troll na lang din to si Lacson. So, sagot din siya. Akala ko ba, hindi ka nanonood o ayaw mo ng Facebook live ni Alan Peter Cayetano, dinidignify mo ng sagot mo yung mga patotsyada niya sa'yo. Di tanga ka, ikaw ang talo. Nakuha ni Alan Peter Cayetano yung Nakuha ni Alan Peter Cayetano yung kanyang yung target niya ba? Na-hit niya yung kanyang goal, na ululin ka. Kita mo, anong sagot niya rito? Na ni-release po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble. Actually, quadruple yung... Hindi daw doble, quadruple. Ibig sabihin, 4 na beses na lumaki yung kanyang net worth. Dapat iniimbestigahan yan. Bakit hindi siya iniimbestigahan? Bakit si Inday Sara iniimbestigahan? Mantakin mo kay Inday Sara, sa loob ng ilang dekada. Tama, mga 14 years yata Since 2002 ba? 2007 yung tinitingnan. Halos 20 years, mga bossing, halos 20 years. Yung 18 years Sa loob ng 18 years, ang inilaki ng pera ni Inday Sara, wala pang 100 milyon. Wala pa 100 milyon. Mantakin mo dito kay Ping Lacson, from 50 million naging 200 million. So, ilang daang milyon yun? 150 million ang itinaas ng SALN mo sa loob lang ng ilang taon kay Inday Sara, 18 years. Tapos ang iniimbestigahan si Inday Sara. Di ba? So, sabi niya, 4 na beses daw inilaki. Proud pa siya. Increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na naging quadruple siya. Pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng... Ayun, so nasa labas siya ng gobyerno, wala siyang masyadong ginagawa. So, yumaman siya. Kung kailan siya walang ginagawa, doon siya yumaman. Alupet, di ba? Sana all. Sana lahat. Ito yung parang, yung pumapayat ka nang hindi ka naman nag-exercise. Ang sarap nun. Yung alam mo yung naglulus ka ng weight, tinitingnan mong ganun. Uy, shit, gumaan na naman ako, hindi ako nagwo-workout. Yung pumapayat ka nang hindi ka nagwo-workout, kain ka ng kain. Putya, delikado either meron kang cancer, na inuubos na yung karne mo, or talagang effective yung diet mo. Ganyan. Ito si Ping, mantakin mo, wala na siyang trabaho, kumita pa siya. Sana lahat ng tambay katulad mo. Isang real estate deal na medyo malaki. May kasama akong 2 rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin.
Dahil parang hulug-hulugan, inabot ka ng Oh, so yung yaman niya ngayon, wait, there's more. Hindi pa daw tapos siya, may malaki daw silang kinita. Alam mo, Ping, lahat naman ng mga parang si Inday Sara, meron siyang meron siyang explanation kung bakit yung kita niya ganun lang. Pero walang 100 million kinita ni Inday Sara. Ito matindi, ilang taon lang 100 million. Siyempre sabi mo, meron kami malaking kinita, naka-jackpot ako, ganyan. Eh, siyempre, alam nga naman, aminin mo yan. Ang problema kasi, putang ina nyo, panay, tinatrabaho nyo yung inyong mga kasamahan, meron pala kayong mga bahong itinatago. Oh, kung talagang malinis ang pinanggalingan yan, sana binandilyo mo. Mga kababayan ko, gusto ko lang ipaalam sa inyo, kahit hindi tinatanong ha, oh, kasi kung kailan inopen up ni Alan Peter Cayetano, saka lang siya nagpaliwanag eh. Pero kung pagpasok niya ng Senado ngayon, sinabi niya na kagad, "Oh, mga kababayan ko, alam niyo po ba na naging naging times 4 ang yaman ko?" Before pa sanang pumutok itong issue na sinabing lumaki yaman mo, pinaalam mo na yan sa tao. For transparency, di ba? O mga bossing ha, nung nangangampanya ka sana mga kababayan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na sumobra yaman ko ngayon. Sumobra yaman ko. Dati ganito lang ako kayaman, naging ganito. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo ha, kasi baka maging issue yan balang araw. Lumaki talaga ang salin ko. O, di sana, hindi ka kine-question ngayon. Eh, hindi eh. O, hindi mo sinasabi. Nung nilabas ni Cayetano, saka ka lang dinipensa mo sarili mo. Hindi, galing yan sa mga lihitimo na mga ganito, ganyan. O, lahat naman ng kinakasuhan, o lahat naman ng ibinibisto yung salin, ganyan sinasabi. Galing sa negosyo, sa ganito, sa ganyan. Kaya lang, sobrang laki, sir. Pero dito ka ngayon magano? Dito ka talaga ngayon magtataka. Kaya ito si Erwin Tulfo tahimik eh. Kasi ibinisto ni Alan Peter Cayetano yung yaman ni Lacson, mantakin mo 200 million lang. Ping Lacson yan 200 million. PNP chief, naging police. Tapos ang tagal na senador, 200 million. Mantakin mo si Erwin Tulfo 600 million. Ina niyan. Nagbabayad pa doon ng mga babae yan daw. Hindi ko sinasabing totoo. Nagbabayad pa daw ng mga babae yan. Gastador daw sa babae yan. Tapos, ang laki ng ipon. Hindi ka magtataka. O yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahuhuli kayo. Ang iingay nyo kasi hindi nyo galayahin si Lito Lapid. O si Lito Lapid nakapahinga lang, nakapirmi lang. O kita mo, di ba? O walang kaso, walang issue. O kasi wala siya inaagrabyado. Hindi natin alam kung anong ginagawa nito sa buhay niya ni Lito Lapid. Pero dahil wala siyang inaagrabyadong tao, wala siyang inaapakan, wala siyang tinuturo, maayos yung kanyang panunungkulan bilang senador. Nananalo pa rin? Oo, nananalo pa din. Magaling ba? Hindi natin alam. Ngayon, lumalabas ngayon itong mga baho nyo na ganito, Ping at saka Erwin. Yari kayo. Maraming problema, yung nakabili. So, hanggang ngayon. Huwag mo na ipaliwanag yung maraming problema yung nakabili, na kumukubra pa kami. Huwag mo na ipaliwanag yung halatang-halata na. Meron pa kaming collectibles. Oo. So as a private Ang individual. emphasize ko lang dito, Yes DJ, po. kasi alam mo, I think I've said enough and even more, dahil sa sinagot ko. Dahil alam mo, pag inattack naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng... Ayan tayo eh. So pag inatake daw yung integridad, kailangan sumagot. Ikaw ang atake ng atake. Ikaw ang atake ng atake. Ikaw ang banat dito, banat dyan, banat dito, banat dyan, kahit di ka naman tinatanong. Banat ka ng banat. Tapos ngayon, kapag ikaw, umiiyak ka. So, kailangan daw sumagot pag binanatan yung binabanatan nyo ng binabanatan si Cayetano, tapos ngayon, nagagalit kayo na ini-expose ni Cayetano yung mga katarantaduhan nyo. Akala nyo siguro kasi lahat kaya nyong itulak-tulak. Akala nyo lahat kaya nyong ibuli. Insinuation, dumoble, wala naman masyado maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanghula siya, dumoble. Kinurit ko pa nga siya, hindi dumoble, nag-triple. Di ba? Yun na yun. Mabait pa nga si Cayetano, sabi niya doble, tumriple, kumadruple pa pala eh. Quadruple. Kasi ito naman makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024. Oo. Ang Takin mo 2023, 2024, 2025, 2020, 4 na taon lang. 4 na beses, so taon-taon 100% ng 100% yung itinataas ng iyong ng iyong yaman. Putsang inang yan. Anong secret mo? I-share mo naman sa mga Pilipino, baka sakaling tumaas din yung aming net worth. Di ba yung mga ganyang bagay, dapat sinishare mo yan? Yung mga, hindi yung blessing, wag na yung pera, wag ka na mag-share ng pera, pero yung
pag yung ano, yung tawag dito, yung formula sa buhay na break mo, na solve mo, 'di ba dapat inaano mo na 'yon, pinangangaral mo na sa tao para ma-solve din nila yung mga problema nila. Wala, nabisto ka. Ngayon lang naman lumabas na 4 na beses yung dinami ng yaman mo nung inexpose na ni Cayetano. Dati naman hindi mo naman willing na iano yan ilabas sa taong bayan yan. Bakit? Meron ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, ano, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. Ano? Oo. So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang, siyempre, may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income. Wala na. Sa presinto ka paliwanag. Kahit naman anong paliwanag mo kay DJ Chacha, di naman niya pinakikinggan yan. Basta alam ng taong bayan na lumaki pera mo at yun inilaki ng pera mo sa loob ng 4 na taon, sa 18 taon ni Inday Sara, hindi niya nalagpasan yun. Tapos ang ini-impeach ngayon si Inday Sara dahil dyan sa salin na yan. So, style nyo bulok. Pinapal ko ng tama kasi nagko-consult din ako sa... Sabi pa nung isang commenter dito na si Enrique Rason daw ang backup mo, kaya ang daming Ang daming pera naman ni Enrique. Kahit si Enrique Rason, biglang naging isa na siya sa pinakamayaman sa buong mundo. Simula naging presidente si Bongbong Marcos. Ang tindi. Lahat kayo nagsiyamanan, palakpakan. Mantakin mo, ang daming presidente dumaan, di kayo yumaman. Kung kailan si Bongbong ang presidente, nagsipagyamanan kayo. Anong magic? Anong magic ang ginamit ninyo? Kayo lang makakasagot niyan. Sige, magsinungaling pa kayo. Ikwento nyo sa pagong. Sa tinagal-tagal mo sa posisyon, putya ngayon ka lang naka-jackpot kung kailan si Bongbong ang presidente. Sana all. Lolokohin nyo pa kami. Hindi, naka-jackpot lang talaga ako ngayon. Kung sakto naman yun. Coincidence ba yun? Na kung kailan si Bongbong Marcos ang presidente, saka kayo naka-jackpot? Baka naka-jackpot kayo dahil kay Bongbong. Di ba? Sabi nga ni Browse kayo, baka magic sarap daw yung ginamit nyo para sumarap ang mga buhay ninyo. Yan. Hindi. Sabi rin naman nitong mga to, nitong mga sa comment. Kita mo yung mga vlogger ni Bongbong, puta ang yayaman. Dati mga patay gutom lang ang lalagkit ng mga mukha, biglang nagsisipagtangusan yung mga ilong. Dating mga nagpepedicab lang, ngayon may mga sasakyan na. Buti kami. Ako, bago ako magsimula mag-vlog, putya madami na akong motor. May mga sasakyan na ako. Tatrabaho man ako sa private sector. Bago ako nagsimulang mag-vlog. Walang hiya yun, yung mga patay gutom, mga walang hiya, mga walang pinag-aralan. Tapos putya ngayon, mga nagagaganon ng mga pera sa mga live nila, bumibili ng mga sports car, binavlog pa, tapos putang mga alahas, andamukal, binavlog pa. Putya nginang yan. Ano yun? Sakto lang kung kailan si Bongbong presidente, sinwerte sila. Saus! Nginang yan. Okay lang sana kung nung panahon ni Duterte doon ka yumaman. Hindi panahon na ni Bongbong nung yumaman ka Ang mga kaibigan kong taga-BIR, mas mainam na yung ganon para kwentas klara. Okay. Pero para mag-insinuate, na parang turap ako dahil nagdoble. Sus, nag-insinuate daw si APC na corrupt daw siya. Ikaw ang laging may insinuation. Sinabi mo may flood control ghost project sa Taguig, wala naman pala. Sinabi nyo yung SEA Games, wala naman pala. Sinabi nyo yung City Hall nila sa Taguig, ang tagal-tagal na ginagawa, hindi pa tapos. O kayo yung mahilig mang-insinuate, tapos kapag ginamit sa inyo yung taktika ninyo, iiyak kayo. Anak ng tinapay ito si Ping Lacson, Hindi ko maintindihan So, yun. Ang ano ko lang, parang... Siya nagkakabulol-bulol na si Ping, no? Alam mo, si Ping, bihira, konti lang yan magsalita. Man of a few words. Yan si Ping Lacson. Konti lang siya magsalita. As in, isang tanong, isang sagot, konting explanation. Pero dito, dito, nung pinansin yung yung pagyaman niya, putya, ang dami niya ng kinwento. Kinwento niya yung sa BIR, kinwento niya yung mga kaibigan niya, hindi pa daw sila nakakakolekta, may ganito, may ganyan, ang daming palabok. Halatang-halata mo na medyo sapul talaga siya. Mahirap talagang ipaliwanag yung isang bagay na obvious. Mahirap ipaliwanag isang bagay na obvious, lalo na kung ang pagpapaliwanag mo taliwas doon sa obvious. Alam mo, wala akong pork barrel. Since Ayan na, lumabas na ngayon. Wala akong pork barrel. Parang si Bongbong din, di ba?
Ang lagi niya sinasabi, hindi ako kurakot, hindi ako magnanakaw. Kasi simula nung senador ako, wala akong pork barrel. Ako pa nga ang nagbisto sa PDAP kay sino yan? Si Janet Lim Napoles. Ako pa nga Ganun siya. Si Bongbong, anong ginagawa? 'Di ba ganyan din? Kung racket ko yan, hindi ko sana binisto yan. Ako pa nga ang nagsimula ng investigasyon ng flood control sinabi ko nga sa zona ko, mahiya naman kayo. Ako ang nag-expose. Paano ako naging magnanakaw, di ba? Oy, Hoodie, maraming salamat. Buti na may nagpakulay. Wala na nung papakulay, nalilibang kayo Maraming salamat sa iyo, Hoodie Thank you very much sa iyong pakulay. Mabuhay ka. Sana lahat maging katulad mo. Itong mga kuripot kayo, hindi nyo madadala yan sa langit. Marami ng pera sa langit, hindi nyo madadala yan. Bawas-bawasan yun. Thank you very much. Pero ayun tinan nyo, si Bongbong, ganun din ang style. Si Ping Lacson, ganun din ang style. Pag binanata mo si Ping tungkol sa saliin niya, wala akong kung gusto ko magnakaw noon pa. Ang mga pork barrel na yan. Hindi ako tumanggap ng ganyan. Ganun ang style. So alam nyo na kung kanino nakuha ni Bongbong yung style o kanino nakuha ni Ping Lacson yung style. Kay Bongbong, either or. Si Bongbong nakakuha ng style sa kanya o siya nakakuha ng style kay Bongbong. Hindi mo ako pwedeng sabihin na kurakot kasi wala akong pork barrel. Si Bongbong ganun din. Hindi mo pwedeng sabihin na sangkot ako sa flood control scandal. Ako nga ang nagsimula ng flood control investigation, ICI. 'Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Same style. Same animal. Yung senador ako at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad noon. Kailan ka lang ba naman yumaman, Ping? Hindi ba yumaman ka nung 2022 hanggang ngayon? So siguro, before 2022, matino kang tao. Hindi namin alam ngayon. Ngayon, hanggang susunod. Hi, salamat. Si Dara Bernal, maraming salamat sa iyo yung binigay na pangkape, Dara Bernal. Mabuhay ka, God bless you. At sana lahat ng buong angkan mo ay umalwa ng buhay. Di ba? So, yun na. Inaano niya na integridad niya noon. Integridad ko noon. Yan, hindi nga problema yun noon. Ang problema yung ngayon Hindi yung problema yung dati. Yung dati matino ka, kahit anong tinu mo, from 2021 paatras, ikaw ang pinakamatinong tao sa barangay nyo. Pero kung 2022, di ba sinabi natin, si Bongbong Marcos, kung addict siya nung 2021 paatras, addict siya halimbawa, sabi naman ni Aimee yan, kung halimbawa addict siya, okay man lang sa atin. Okay man lang yun. Lahat naman tayo nagkaroon ng hindi magagandang experiences sa buhay at pinagsisisihan natin. Kung addict ka before kang pumasok ng presidente, okay lang. Pero kung addict ka pa rin hanggang ngayon na presidente ka na, ibang usapan na yun. Kung halimbawa sa hair follicle test, lumabas ang huling gamit mo nung 2020. Yun ang huling gamit mo. Tapos, hindi ka na ulit gumamit from 2020 hanggang tumakbo ang presidente. Ibig sabihin, malinis ka na. Matino ka na nun. Kumbaga, hindi na issue yun. Lahat naman tayo, ganun bakit? Virgin ka pa? Hindi na. Nung kinasal ka ba, virgin ka pa? Hindi na. So, ibig sabihin nun, yung mga nakaraan mo na, past is past, ganun. Pero ang mahirap kung putik yan, addict ka pa rin hanggang 2022, 2023, 2024, 2025. Masama yun. Kasi presidente ka na ng Pilipinas, as addict ka pa, di ba? Hindi pa pwede yun. Pero kung dati na yun, okay lang. Parang si Ping, 2021, mabait ako. 2022, biglang yumaman ako ng 4 na beses. Anong ginawa mo? Yun lang yun. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lord. Yun, wala akong kinukuha ang suhol. Sino ba naman amin? Sa mga karimi, wala akong suhol, wala akong kickback, wala akong ganito. Alam nga naman, umaming ka. Pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP, sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga, nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocate. Yes, dami niya na sinasabi. Sabi ko nga sa inyo, the more na mayroon kang mga alibay, the more na parang mas nakukonvince ako na po to, may ginawa tong katarantaduhan. May ginawang kalokohan to. Huwag kayong mag-alala pag naglalag ako, okay lang yan kasi i-upload ko to mamaya, panoorin nyo ulit, masaya. Malinaw pag in-upload ko so kasi nire-record ko siya habang naka-live tayo na ano ko siya na nakita ko pwede ko palang gawin yun. Huwag kayong mag-alala. Ganun talaga humihina internet. Nung ako naging senador, ang sumalubong sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong $320 plus million, stashed in some foreign banks. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na... Kita mo si DJ Chacha, board na board siya.
Yung mukha ni DJ Chacha, alam niya na sa dami na nang ini-interview nila, alam nila kung sino yung nagsisinungaling, sino yung hindi. Oo, kasi yung mga ganito, yung mga propagandista na ipino-point out nila, ito. Yung mga sinasabi nila na ganun. Yan yung may mga kasalanan. Yan yung kasi simple lang yan hindi. Para walang problema, ganito na lang. Since kine-question ni Alan Peter Cayetano yung niyaman ko, papakita ko sa kanya. Ipapublic ko, huwag kang magalala. Hindi ba gusto nila i-public yung kay Inday Sara? Ngayon, ipapublic ko. Para wala masyadong maraming chachibureche. I will let the, my supporting document support yung, So, pag napatunayan ko, Alan Peter Cayetano, na hindi ako magnanakaw, puta, mag-resign ka, hahamunin niya na ganun si Alan Peter Cayetano. Kaya lang hindi, paliwanag kasi ganito, ganyan, hindi ako magnanakaw, hindi ako tumanggap sa PNP, ganito, ganyan, pinagbintangan na ako dati, ganito, ganyan. Si Inday Sara, nakita nyo, pag maraming mga batikos kay Inday Sara, nakikita si Inday sumasagot, nagpapaliwanag. Hindi, kasi ganito yan, ganito yan. Hindi, di ba? Pinababayaan ni Inday Sara na sa impeachment, dun sagutin ng lahat kasi mapapatunayan niya dun at kumpiyansa siya dun. Kapag maraming masyadong dahilan, ganyan ako sa opisina, pag mayroon akong sinermonan, tapos ang daming dahilan, siya may kasalanan, alam niya yun. Kasi papakita mo na lang ebidensya, sir, hindi po ako may kasalanan nito. Sino mo? Ayan di ba? Nga, hindi nga ikaw. Pero pagka ganito, ang dahil mong chachibureche, tinan mo si DJ Chacha, napapikit na lang. Alam ni DJ Chacha na pinapalabok ni Ping Lacson para magmukhang malinis siya. Kailangan niya ng mga napakaraming history para lang ma-justify yung kanyang pagyaman. Kung talagang wala kang tinatago, ipakita mo yung dapat mong ipakita. Ipakita mo. Hindi mo kaya ipakita. Gagamitin natin ngayon yung ginagamit ng mga followers ninyo kay Inday. Bakit ayaw ipakita ang mga bank records? Ba't ayaw ipakita ang ganito? Guilty yan pag ayaw ipakita. Citibank sa Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na inattribute sa akin. Paki-certify nga kung ito ba'y... Kasi nag-alala ko noon. Baka... Ayan, gusto na siyang pigilan ni DJ Chacha. Wait lang, wala ka ng oras Bihira ka magsalita ng ganyan, Ping. Pag in-interview ka, saglit lang. Pero ngayon, ang haba Nasaktan ka dun sa sinabi ni APC. Patay. Nilagyan niya nilagyan ng bukino ng nag-open ng bank account para sa akin. Para i-withdraw rin. Para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. Sumagot yung Citibank sa akin. Gusto na siyang putulin ni DJ Chacha. Sir, final message. Hindi matatapos yung dahilan mo. Ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawane nag-retract. Pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na lalalim hanggang sa matabunan. Kaya sinagot ko na kagad. Yun na. Tain ang buhay ito. Wala na. Sumuko na kagad. Walang Diyo na yan. Ay, wait lang tingnan natin mga bossing kung nagsisimula na yung tawag dyan. Kung nagsisimula na yung hearing ng Senado yung kay Vice President Inday Sara. Tingnan natin Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa